saan mo ba ginamit at bakit Yes. hindi mo masuportahan ng tamang dokumento at hindi mo ma-explain kung totoo ba o hindi na yung mga sinasabi niyong gumamit nandyan Mhm. ba. That narrative is totally false. At maganda rin Okay. na ipaliwanag natin sa taong bayan na kahit Opo. confidential kahit intelligence fund, pera ng bayan pa rin yan at subject to audit pa rin. Salamat Maris para sa UH Summary. Ang mga kapuso naman kaya natin, anong masasabi sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Kailangan po muna ng due process and then solid evidence bago po tayo mag-create ng opinion. Sobrang questionable. Meron talagang doubt kung totoo nga ba yung mga lumalabas na mga datos, yung mga binibigay nila, or kung ito ba ay talagang ginamit ba talaga ng tama. Kung sa maganda naman niya ginamit, wala namang problema. Mas maraming bagay na dapat unahin. Especially yung mga nasangkot na sa korupsyon. Sa tutuusin, maliit na bagay lang yung kay BP Sara eh. Mas malalaki yung sa iba, bilyon-bilyon. It's obvious naman po na parang gawa-gawa lang from the name itself po na parang Harina Piatos. Mas okay na parang mas humarap na lang or kung sino ba talaga yung mga nakatanggap ng confidential from VP Sara. Yan ang ating pag-uusapan, lilinawin at hihimayin. On record sa unang hirit. At mga kapuso, mga kapanayan po natin ngayong umaga, Attorney Domingo Cayosa, former President ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Cayosa, sir, magandang umaga po. Thank you for joining us this morning. Good morning, Ivan. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Attorney Cayosa po, we are on record now. Humarap nga po bilang testigo si dating COA Senior Auditor Roderick Wamil. Siya yung nag-audit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Unahin po muna natin yung direct examination ng prosecution. Ano ho ang observation at assessment ninyo sa presentation ng evidence? Ilatag lamang po natin, ito po ay para sa Article 1 tungkol sa di umano'y hindi tamang paggamit ng confidential funds ng BICE. Go ahead, sir. Una, pretty obvious na competent at marunong naman yung witness. Marami siyang alam. As a matter of fact, very direct ang kanyang knowledge. Siya mismo ang nag-audit dun sa a great portion of the questionable use of the confidential fund ng Vice Presidente at ng Secretary of Education noon. So, competent naman siya. Nasagot naman niya. His testimony was very forthright at kung hinihingan siya ng detail, nakakapagbigay siya kasama na rin yung konteksto. So, smooth naman. At hindi lang yon, hindi lang yung kanyang testimonya. Ang mas mahalaga na ipasok ng prosecution yung mga resibo, yung mga questionable acknowledgement receipts at naipakita nila ng detalye, at least examples lang. Kasi napakarami kasi ito, Ivan, hundreds and thousands of documents. So, mabuti na nag-agree, nag-stipulate yung defense at prosecution na gamitin yung rule regarding voluminous documents. Para sa ganon, hindi na kinakailangang ipapakita lahat. Ang ginawa nila, ayun sa rule na yan of evidence, nagpakita na lang ng summary na binigay naman nitong si Attorney Wamil at saka nagbigay ng mga sample na natawa nga tayo at nakita natin yung detalye. So, smooth naman. There were a few na mga leading questions, nakalusot na nga sa defense yun Hindi na nila masyadong pinansin yung mga leading questions. Kung minsan, yung abogado na, si Attorney Kapunan na ang sumasagot sa sariling tanong niya. But nakalusot na yun So, pero Attorney, if I may interrupt po, ang Article 1 is for misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds. At ang impeachable offense na pinatutunayan dito, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayal of public trust. Ang tanong po siguro ano ang na-achieve ng prosecution so far based on the last 2 days of the trial? Well, napakita nila na nung pag-audit ng COA, which is the constitutional body responsible and which has primary jurisdiction over auditing ng paggamit ng public funds, including intelligence funds and confidential funds, ay hindi tama yung paggamit ng mga malalaking pondo na yan at hindi rin tama o hindi sapat ang pag-liquidate at kulang-kulang ang mga support documents. So, umabot na yan dun sa notice of disallowance
So if that remains hindi sufficiently rebutted by the evidence of the defense, culpable violation of Constitution yan kasi hindi pwedeng sabihin ng Vice President, hindi niya alam ito kasi siya ang pumipirma ng mga certification at mga iba pang dokumento. Pangalawa, definitely, kung ikaw nabigyan ng pera ng bayan, maliit man o malalakihan, kagaya ng nangyari dito, daang-daang milyon, at hindi mo, you cannot properly account for them, di ba, paglustay yan sa pera ng bayan at merong presumption in law that you use it for your personal gain. That Ayun is po, the truth. yeah, attorney, I was going to go there. Ang hindi raw tamang liquidation ay pagpapatunay na ginamit ang at pagpapatunay na hindi nagamit ang pondo sa tamang paraan. Tinawag itong scam ni Attorney Lorna Kapunan. Will you go as far as calling it a scam, attorney? Well, that is her characterization. Pero of course she wants to make it more colorful, di ba? So she's entitled to that as the prosecution. But tayo, ibase lang natin sa batas. It is failure to liquidate. At malinaw sa batas, hindi lamang diyan sa COA circular na yan. Kasi nakalagay din sa COA circular na yan na if you cannot properly liquidate, it is presumed there is prima facie evidence that ginamit mo para sa sarili mo. Baga, kinupit mo, kaya binulsa mo, kinulimbat mo. So, hindi lang ho yung COA circular na yan. Yung provision na yan sa COA circular, hango din, may basihan sa jurisprudence. Hindi lang bago. Okay. 1994 pa at 1999 pa. Yung kaso ni the Mayor Datu Tangote of Lanao del Norte at Okay. saka in 1994 at kaso ni Mayor Martinez ng Caloocan, similar na kaso dito. Gumamit din sila ng pondo ng bayan. Hindi nila na-liquidate ng maayos. So nagkasuhan yan, kinasuhan sa Sandigan Bayan, graft case din, malversation case, failure to liquidate. Ang kanilang isang issue dito is sapat na ba na pag hindi mo na-liquidate, ibig sabihin, binulsa mo. Ang sabi ng Supreme Court sa dalawang kaso nito, consistent, ang sabi nila, pag hindi ka nakapag-liquidate, hindi mo nasuportahan ito sa sapat at dapat na mga dokumento, if you fail to liquidate, then that will be prima facie evidence na ginamit mo for your personal benefit. So hindi na kinakailangang i-prove na binulsa mo, Right. linagay mo sa iyong bank account. Naroon na Hindi yung presumption, ano po. Sa panig naman po ng depensa in their cross-examination, ano naman kaya ang dapat nating tignan sa kanilang diskarte to counter all of these accusations? Well, may smart din, magaling din yung defense counsel, si Attorney Poa. He had a few pointed questions. Kaya lang, halimbawa, yung sinabi niya na meron ka bang nakalagay dyan sa findings show kahit isang kusing na kinuha o binulsa Ayun ng nga po, Vice opo. President. Oho. So, of course, ang sagot dyan, wala naman. So, huminto na siya doon. I think that is more to address yung taong bayan na hindi nakakaalam yung mga Supreme Court rulings at saka yung detalye ng COA circular. Oho. Tapos, isa pa po sa mga tanong ng defense, kung sino nag-aproba ng confidential funds ng OVP noong 2022, which is obviously the Office of the President. Tapos, on the succeeding year, nasa General Appropriations Act yan. Ibig sabihin, may basbas ng Kongreso yan. Anong gusto ipunto ng depensa dito, attorney? Well, sa tingin ko gusto lang nilang i-deflect. That is an attempt to deflect the blame or at least to share the blame. Di ba? Pero sa totoo lang po, lahat naman ng confidential funds, may pinanggagalingan sa General Appropriations Act. Yung una lang, yung 125, wala yan sa General Appropriations Act. Pero hiningi ng Vice President sa Office of the President at under current rules and regulations, pwede naman niyang i-transfer ng Presidente. Kasi executive branch naman siya. That attempt to deflect, initially on the surface, parang o nga naman, damay-damay kayo na. Yes. That may be correct, but they will have to answer for or explain themselves in another forum, another case if they want to. Pero hindi dito. Kasi dito, ang question, hindi ho yung saan ba nanggaling ang confidential fund. Ang question dito, saan mo ba ginamit? At bakit hindi mo masuportahan ng tamang dokumento at hindi mo ma-explain kung totoo ba o hindi na yung mga sinasabi niyong gumamit, nandyan ba?
Attorney, para din po maintindihan ng mga manonood natin, gaano ba kahalaga itong mga ginagawang audit sa pondo ng gobyerno, lalo na po dito sa mga confidential funds? May sinasabi kasi sa DepEd, ito raw ay para sa counterinsurgency, anti-terrorism efforts, pero walang dokumento. At para po sa ating mga kababayan, baka isipin nila, confidential nga dapat wag ibunyag. Is that how it works? Well, that narrative is totally false. At maganda rin na ipaliwanag natin sa taong bayan na kahit confidential, kahit intelligence fund, pera ng bayan pa rin yan at subject to audit pa rin. Hindi totoo na hindi pwedeng usisain saan ginamit yan. Okay. So, malinaw yan sa circular at malinaw yan sa ating konstitusyon. So, hindi totoo na dahil confidential, hindi na. Importante ito, Ivan, para makasigurado tayo na yung pera na hinahawakan nila, lalong-lalo na mga confidential funds. Kasi sa mga nakaraang mga taon, hindi lang ang Vice President, kundi yung mga iba pang mga opisyal ng gobyerno. Ito yung naaabuso Yes. Kaya nga ginawa yung COA Circular 2015-01 para mabawas-bawasan yung pag-abuso at pagnakaw dun sa confidential fund. Yun ang purpose yun. It was a reform memorandum. Yes. So, importante ho ito, mga kababayan, para makasigurado tayo na lahat ng pera ng bayan na pinagkakatiwala dun sa ating mga opisyal ng gobyerno, nagagamit ng wasto. So, that's pera ho natin yan at malinaw na accountable ang public officer. Kaya nga, meron yung mga requirements. Unfortunately, for the Vice President and DepEd Secretary, dito sa mga periods na kinoconsider, nagkulang siya. Hindi Yes. niya, plus, malinaw din na may mga pinaggamitan na hindi dapat pinaggamitan. It's not allowed by the Yes. circular. Yun ang problema Let's nila. let's also talk about the acknowledgement receipts at yung mga pangalang nabanggit. Nariyan yung siguro sikat na ngayon ang pangalan na Mary Grace Piatos, Andilim, Alejandro Piquit. Merong maliliit lang. Maliliit lang po yung halaga, attorney 70,000 pesos kay Piatos, for example. Kanina nga, di ba, nung kinakausap natin yung mga kapuso natin, ang liit lang yan. Mas malalaki yung mga ninakaw sa flood control, etc. But please, again, explain to our viewers, ano ba ang significance itong puntong ito ng prosecution? What does it prove? Well, una, allow me, Ivan, to correct you o kaya yung taong bayan. Maliliit lang yan. 70,000 pesos, paulit-ulit, 150,000, maliit lang. Meron ngang principal, 10,000 lang yung kanyang kinurakot, nakulong siya. Hindi lang natanggal sa pwesto, nakulong ang principal na ito. So, ang nanakawin mo sa kaban ng bayan, 1,000 o 10 milyon o 100 milyon, parehong pagnanakaw pa rin yan. Whether or not yung hindi mo ma-account is 100,000 or 100 million, pareho din yan failure to liquidate. Pareho din ang epekto niyan. There's a presumption na ginamit mo ito, kinupit mo ito. So, And with all these names, attorney, para bang, does it show na parang may attempt talaga na ilihis? Or parang whoever wrote those names was obviously not taking this whole process seriously? Mukha nga. No, not seriously. Para bang feeling nila may impunity sila na kahit anong gawin mo dito, kahit katawa-tawa ito, okay lang kasi hindi naman magkakasingilan dito. Nasanay ba sila o talagang yan ba aliases para ilihim? But still, kahit kung totoong merong tao behind those names, they should have presented them already. Doon pa lang ho sa COA. Hindi nila nagawa. Nabigyan na ho sila ng mahabang panahon para explain ito. Hindi nila ginawa. Hindi nila nagawa. So ngayon, pumutok sa impeachment. Kaya nakita ng taong bayan na talagang nakakadismaya nga. Di ba? Right. Parang pinaglalaruan lang. Parang it's a cruel joke on the people. Kumbaga, natatawa tayo ngayon, pero we have to realize, yung nawawala o yung hindi ma-account na pera ho natin yon. Attorney, maraming salamat po sa inyong mga paliwanag ngayong umaga. Thank you, sir. Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Nakausap po natin, Attorney Domingo Cayo, sa former President ng Integrated Bar of the Philippines. Ang mga isyong pinag-uusapan, lilinawin at hihimayin natin on record sa unang hirit.